Kumusta mga katunay na usisero? Ako si #WalkWithLan at ngayong gabi maglulupasay tayo sa isang mainit na isyong politikal na parang sisling-sisig sa hapagkainan ng kontrobersyal. No? Bakit nga ba ayaw na ayaw ng Administrasyong Marcos kay Rodante Marcoleta? Ano ang sikreto sa likod ng kanilang tensyon? Is it personal, political, o puro chismis lang? Tara, himayin natin itong mga mas malalim kaysa sa lalim ng West Philippine Sea. Mga kaibigan, bago natin simulan ang ating deep dive, magbigay muna tayo ng konteksto. Si Rodante Marcoleta, kung hindi mo pa siya kilala, ay isang veteranong politiko kilala bilang Sagip Party List Representative at ngayon ay senador-elect sa 2025 midterm election. Kilala siya sa kanyang matalas na paninindigan, lalo na bilang kaalyado ng pamilya Duterte. Pero bakit nga ba parang may Cold War sa pagitan niya at ng administrasyong PBBM? Una, alamin natin ang background. Si Marcoleta ay miyembro ng Duterte, isang slate ng mga kandidatong sinusuportahan ni Vice President Sara Duterte at ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kabilang banda, si PBBM ay nangunguna sa alyansa para sa bagong Pilipinas, isang koalisyon na naglalayong palakasin ang kanyang agenda. Pero mga kaibigan, ang tunay na kwento ay hindi lang tungkol sa partido, ito'y tungkol sa mas malalim na hidwaan. At doon tayo magsisimula. So bakit nga ba? Una, let's talk about the elephant in the room, no? Elepante. Ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay ayon sa mga ulat, si Marcoleta ay isa sa mga pangunahing tumitik para depensahan si Sara laban sa mga akusasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Sa isang panayam, sinabi ni Marcoleta, mali ang batayan, mali ang proseso. Okay? O parang sinampal niya na ang buong House of Representatives sa isang linya. Pero teka, bakit ito big deal? Ang sagot, politika at kapangyarihan. Si Marcoleta bilang kaalyado ng Duterte ay isang boses na hindi madaling kontrolin ng administrasyon. Ang tensyon sa pagitan ng Marcoses at Duterte ay parang teleseryeng puno ng plot twist at si Marcoleta, supporting actor, ay laging may linya sa malalaking eksena. Ang administrasyong PBBM ay naglalayong magkaroon ng mas malakas na kontrol sa Senado, lalo na't malapit na ang impeachment trial ni Sara Duterte. So, July 30, 2025. Actually, June 3, magko-commence, kumbaga, no? Si Marcoleta bilang senator-elect, no, ay magiging isa sa mga 24 na senador judges. At ang kanyang pagiging kaalyado ng Duterte ay nagdudulot ng panganib sa administrasyon dahil maaaring maimpluwensyahan niya ang ibang senador sa panig ni Sara. Ay, kaya naman, parang sinasabi ng Malacanang, kailangan natin ng mas maraming kaibigan, hindi kaaway. At speaking of kaaway, alam niyo ba, nung election campaign, parang naglalaro ng hide and seek ang suporta ng administrasyon sa ilang kandidato. Pero si Marcoleta, naku, parang siya yung batang lagi nakikita kahit nagtatago. Seryoso, kahit hindi siya bahagi ng alyansa ticket, nakuha niya na ika-anim ng pwesto sa Senado. No? Kaya naman, natural lang medyo naiirita ang administrasyon kasi si Marcoleta ay hindi lang nanalo, kundi nanalo pa ng malakas. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na talagang nagpasikat kay Marcoleta o sa iba, nagpa-infamous. Ang pagsasara ng ABS-CBN noong 2020. Okay, si Marcoleta ay isa sa mga pangunahing nagtulak sa hindi pag-renew sa prangkisa ng ABS-CBN. Isang desisyon na nag-iwan ng 11,000 na empleyado ng walang trabaho. Okay, ayon sa isang netizen, only a devil would do such a thing. Ouch, parang sinaksak sa puso ang mga kapamilya. Pero teka, bakit ito konektado sa PBBM admin? Simple lang, ang ABS-CBN ay may malaking impluwensya sa publiko at ang pagsara nito ay nakita bilang isang political move ng Duterte administration. Ngayon, si PBBM sinusubukang iwasan ang anumang koneksyon ng mga kontrobersyal na desisyon na ito. No? Dahil gusto niyang linisin ang imahe ng kanyang administrasyon. Pero si Marcoleta, siya ang laging nagpapaalala sa publiko ng lumang sugat.
Kaya naman parang hindi siya welcome guest sa Malacanang dinner party. Isang araw noong kampanya, may nag-viral na video kung saan si Sol Aragones, dating ABS-CBN reporter, ay naging endorso kay Marcoleta. No? Siya pa yung dating empleyado ng network na sinara dahil kay Marcoleta. Parang teleserye ito. Mga kaibigan, ang drama, ang betrayal, ang redemption, talagang ano, di ba? Pero seryoso, ang endorsement na ito ay nagdulot ng galit na ilang dating ABS-CBN employees tulad ni Dean Reyes na nagpahayag ng kanyang dismaya. Ang insidente ng ABS-CBN ay nagpapakita ng mas malalim na issue, ang clash ng political loyalties. Si Marcoleta ay hindi lang isang political na may sariling agenda, siya ay simbolo ng isang panahon kung kailan ang kapangyarihan ay ginamit upang patahimikin ang media. Pero para sa PBBM admin, ang pagkakalapit kay Marcoleta ay maaaring magbigay ng impresyon na sinusuportahan nila ang lumang taktika ng Duterte admin. At sa isang panahon kung saan bumababa ang approval rating sa PBBM, ang huling bagay na kailangan nila ay isang kaalyado na may ganitong kontrobersiya na pag-ahit. Kung akala nyo tensyon kay Marcoleta ay tungkol lang sa kanya, nagkakamali kayo. Ang tunay na laban sa pagitan ng dalawang political dynasty, ang Marcoses at ang Duterte. No? Si Marcoleta ay pawang isang chess piece na mas malaking laro ng kapangyarihan. Noong 2025 midterm elections, ang resulta ay parang isang draw, 5-5-2 ayon sa PhilStar, no? 5 senador mula sa alyansa ni PBBM, 5 senador mula sa oposisyon at 2 na independent. Pero twist, si Marcoleta kasama sina Bongo at Bato de la Rosa ay bahagi ng Duterte, no? Ang kanilang tagumpay sa malaking dagok sa administrasyon, lalo na si Marcoleta ay nanalo kahit hindi siya inaasahan ng mga surveys. Alam nyo, parang si Marcoleta ay kandidato sinabihan ng hindi ka mananalo. Tapos biglang sukulpot sa Magic 12 na parang genie na lang. No? Your wish is my command. 6th place po ako. Pero seryoso, ang kanyang panalo ay nagpapakita ng lakas ng Duterte machinery na isang bagay na kinakatakutan ng PBBM admin. Ang tunay na dahilan ng tensyon ay hindi lang personal, it's structural. Ang Pilipinas ay may kasasayan ng political dynasty na naglalaban para sa kontrol. No? Si PBBM ay nagdenais na patatagin ang kanyang pamumuno, pero ang presensya ng mga kaalyado ni Duterte tulad ni Marcoleta ay nagdudulot ng banta sa kanyang agenda. Halimbawa, ang issue ng ICC at ang pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte ay isang mainit na paksa. Si Marcoleta mismo ay nag-alinlangan sa validity ng ICC warrant na nagpapakita ng kanyang loyalty sa Duterte camp. No? Kaya naman para sa PBBM admin, si Marcoleta ay hindi lang isang senador. Elect, siya ay isang simbolo ng oposisyon. Ngayon, pag-usapan natin ang hinintay ng lahat, ang impeachment trial ni Sara Duterte. No? Si Marcoleta bilang senador-elect ay magkakaroon ng malaking papel bilang isa sa mga hukom. Pero teka mga kaibigan, hindi ito simpleng courtroom drama. Ito ay isang political chess game at si Marcoleta ay isang knight na maaari magdulot ng checkmate. Ayon sa GMA News, sinabi ni Marcoleta na handa siya para sa trial. Pero iginit niya na kailangan pag-usapan muna kung dapat ituloy ang impeachment. Ang kanyang paninindigan ay malinaw, protektahan ang mga Duterte. At dito mga kaibigan, nagiging mas mainit ang laban. Ang impeachment trial ay magiging isang pagsubok hindi lang kay Sara, kundi sa buong dinamika ng Marcos-Duterte Alliance. Kung si Marcoleta ay mananatiling tapat sa Dutertes, maaaring magdulot ito ng mas malaking hidwaan sa Senado. Sa kabilang banda, sinabi ni PBBM na bukas siya sa reconciliation sa pamilya. Duterte, nako po, talaga lang Pero tanong, totoo ba ito o puro political posturing lang? No? Sa politika, ang peace ay madalas na isang estratehiya, hindi isang layunin. Kung magkakasundo sila PBBM at Marcoleta, baka magkaroon sila ng joint podcast na tinatawag na Kape at Kapayapaan. No? Pero sa totoo lang, para mas malaki ang chansang magkaroon ng remake, ng Game of Thrones. Sa Senado kaysa sa magkasundo ang dalawang kampo na ito. Mga patunay na usisero, ang kwento ng tensyon sa pagitan ng PBBM administration at si Rodante Marcoleta ay hindi lang tungkol sa dalawang tao.
Ito ay tungkol sa mas malaking laban para sa kapangyarihan, lealtad at legacy. Si Marcoleta ay isang paalala sa politika. Ang mga kalyado ngayon ay maaaring maging kaaway bukas. At para sa atin, bilang mga butante, ang aral ay simple. Kailangan natin maging mapanuri, mapagmatsyag, at laging handang magtanong. Ang politika ay hindi black and white. Si Marcoleta ay maaaring kontrobersyal, pero siya rin ay isang produkto ng ating sistemang politikal. Ang tunay na tanong ay paano natin mapapabuti ang sistemang ito para mas maglilingkod ito sa sambayanan, hindi sa mga dynasty. Iyan ang dapat natin pag-isipan. Kung nagustuhan nyo ang ating deep dive, huwag kalimutan mag-live, mag-like, mag-subscribe, at hit ang notification bell para hindi kayo mawala sa susunod nating Kusisero Adventure. I-share din ito sa mga kaibigan yung mahilig sa politika o kahit sa mga hindi mahilig. Baka magising ang kanilang curiosity. At para sa mga gustong magbigay ng extra support, magpadala ng supers dito sa YouTube at bawat sentimo ay makatulong para sa mas marami pa tayong may paliwanag na kwento. Mag-comment din kayo sa baba. Ano ang tingin nyo sa laban ng PBBM at Marcoleta? Team Marcos, Team Duterte o Team walang kinikilingan? Sabihin nyo sa akin. Hanggang sa susunod, mga katunay na Kusisero. Bye-bye!